King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 313. True Spirit Realm, ikalawa. Makalipas ang ilang araw, isang lalaki at isang babae ang magkasamang nakaupo sa isang tatlong kulay na lotus. Ang lalaki ay nakasuot ng asol at puting Heaven Luo Mystic Cloak at ang kanyang buhok ay asol. Ice blue ang kaliwang mata niya at malamig ang ekspresyon niya habang naka-cross-legged. Katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng pink na parang nasa edad 20. Ang babaeng ito na nakasuot ng pink ay pinangalan ng Daiye at siya ang katulong na ipinadala ni Timo kay Zhao Fang. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa true human rank. Ayon kay Timo, si Daiye ay ang mahiwagang tunay na katulong ng patriarch at ang kanyang paglilinang, edad at karanasan ay hindi maaaring kunin ng kanyang hitsura. Makikita kung gaano kahalaga ang ibinigay ni Timo kay Zhao Fang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kakaibang katulong. Chapter Leader, ang Thousand Water Chapter ay malapit sa Thousand Water River. Ang tanawin doon ay komplikado at mayroong hindi bababa sa 100 puwersa doon. Ang ilang mas malaking puwersa ay kinabibilangan ng Yonside Family, Beside Family, 100 Flower Chapter at higit pa. Ang boses ni Daiye ay malambot at sobrang cute. Sa Canopy Great Country, ang puwersa ng Imperials, 3 sects, at 4 families ay kumalat sa buong bansa. Kahit sa kabisera, naroon ang puwersa ng Iron Blood Religion. Ang Thousand Water River ay ganoon din. Bukod sa Iron Blood Religion's chapter, mayroon ding iba pang puwersa tulad ng Yonside Family, Beside Family, 100 Flower Chapter at kasama. Ang mga binanggit ni Daiye ay yaong malalaki. Ang mas maliliit na pamilya at angkan ay hindi kasama. Sa nakalipas na 12 taon sa Thousand Water River, ang Iron Blood Religion's chapter ang pinakamalakas na puwersa doon tulad ng Flooding Lake Liu family na nasa Flooding Lake area. Kung ang Flooding Lake City Lord ay hindi umakyat sa True Lord rank, ang kasalukuyang posisyon ni Zhao Fang ay magiging kapareho niya. Siyempre, ang Flooding Lake Liu family ay isa ng mas malaking side family sa loob ng pamilya Liu at hawak nila ang kanilang sariling lugar. 100 Flower Chapter. Bahagyang naging interesado si Zhao Fang sa isa sa mga puwersa. Ang 100 Flower Chapter ay ang wicked clan na dating kinabibilangan ng Watermoon Pirate. Matapos mamatay ang pirata ng Watermoon, bumagsak din ang 100 Flower Chapter ngunit kahit na noon, nagawa pa rin itong ikumpara sa pamilyang Yonside at Beside Family. Ang 100 Flower Chapter ay maaaring may rank sa loob ng nangungunang 5 puwersa sa Thousand Water River area at ito ay isang wicked clan na pumipinsala sa iba't ibang pamilya at magagandang babae. Mayroon silang napakasamang reputasyon. Ininspeksyon ni Daiye ang pinakabatang chapter leader sa kasaysayan ng Iron Blood Religion na may kumikinang na mga mata. Sinira ni Zhao Fang ang record. Sa edad na 16 hanggang 17 taong gulang, hindi man lang siya itinuturing na nasa hustong gulang at ang kanyang paglilinang ay hindi pa umabot sa True Spirit Realm. Hindi gaanong nagsasalita ang kabataang ito at madalas niyang nililinang. Minsan, kahit si Daiye ang nagpasok ng kanyang True Spirit Chi sa 3-flowered Treasured Lotus para paliparin ito. Hindi nagtagal, naunawaan ni Zhao Fang ang pangkalahatang sitwasyon sa paligid ng Thousand Water River. Ano ang kailangan kong alalahanin kapag narating na natin ang Thousand Water Chapter? Si Zhao Fang ay mapagpakumbaba na humingi ng payo. Sa ibabaw, ang Thousand Water Chapter ay may 6 na True Spirit Realm Cultivator. Sa kanila, ang dalawang tinyente na sina Yonsha at Chen Mengzhen ay parehong nasa pinakamataas na True Human rank at nang magsama ang dalawa, natalo pa nila ang isang True Mystic rank expert. Siyempre, ang dalawang ito ay parehong nakatingin sa posisyon ng chapter leader at nag-aalala ako na hindi sila masyadong masunurin. Hindi itinago ni Daiye ang mga salik na hindi kapaki-pakinabang para kay Zhao Fang. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na kuskusin ang kanyang noo. Parang hindi maliit ang pressure sa kanya. Ang pinakamalaking kahalagahan ngayon ay ang maabot ang True Spirit Realm. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas kaunting pressure at chismis. Ang bilis ng paglipad ng 3-flowered Treasured Lotus ay napakabilis at malapit sa isang normal na True Mystic rank cultivator. Kasabay nito, ito rin ay lubhang matatag. Ang kahinaan ay ang 3-flowered Treasured Lotus ay kasya lamang ng 2 hanggang 3 tao sa maximum.
Ngunit walang duda, ang mga kakayahan, bilis, at suporta ng Three-Flowered Treasured Lotus ay ginawa itong pinakamahalagang bagay ni Zhao Fang. Pagkatapos nito, siniyasat din ni Zhao Fang ang mapa ng Thousand Water River. Sa wakas, sa pinakalabas na gilid ng lugar, nakita ni Zhao Fang ang pangalang Transverse Water Stronghold. Hihihi, kaya ang Transverse Water Stronghold at Hundred Flower Chapter ay parehong nasa paligid ng Thousand Water River. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Makalipas ang kalahating buwan, dumating sina Zhao Fang at Dai Ye sa Thousand Water Chapter. Ang bagong chapter leader ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa Iron Blood Religions Chapter. Ang bagong chapter leader na ito ay isang brat na hindi man lang nagpatubo ng buhok. Gusto mong makinig kaming mga matatanda sa utos ng bata. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Ang mga nasa itaas na echelon ng Thousand Water Chapter ay nagalit lahat. Ang dalawang tinyente sa harapan, sina Yunsha at Chen Mengzhen, parehong may pangit na ekspresyon. Si Yunsha ay isang kabataang nabalot ng dugo na may malamig na ekspresyon at mayroon siyang mabangis na dugong aura na nagpang-inig sa mga normal na true human rank cultivator. Si Chen Mengzhen ay isang napakagandang babae na tila napakaranggal. Ang kanyang pares ng mga mata ay patuloy na kumikislap. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Ang bagong chapter leader na ito ay itinaguyod mismo ng Deputy Patriarch. Pangalawa, ang batang ito ay tila nakatanggap ng pamana ng pirata ng Water Moon at kinidnap si Empress Qin sa kabisera. Sabi ni Chen Mengzhen. Ano ngayon? Ang pagkuha ng Water Moon Treasury ay swerte lamang. Ang pagkidnap kay Empress Qin ay nagkataon lamang, isang bagay na ginawa ng walang landas ng pag-urong. Kung hindi dumating ang Deputy Patriarch, sa tingin mo ba makakatakas siya ng hindi nasaktan? Malamig na tumawa si Yunsha. Malinaw na alam ng lahat ang tungkol sa history at background ng chapter leader na ito. Para sa mga nasa ibaba, kailangan nilang makita ang ugali at personalidad ng bagong chapter leader kung sakaling magalit sila sa kanya. Para sa dalawang tinyente, kailangan nilang makahanap ng isang mahalagang punto at pagkatapos ay magkaroon ng pagkakataong ma-promote. Tumawa si Chen Mengzhen at sinabing, kahit ano paman, siya ay na-promote mismo ng Deputy Patriarch at sikat sa buong bansa. Wala tayong magagawa sa ibabaw o kung hindi man ito kumalat. Naiinis si Yunsha pero hindi umimik. Sa suporta ng Deputy Patriarch, halatang wala silang magagawa sa bagong chapter leader na ito, ngunit maaari silang gumamit ng ilang paraan sa dilim. Hindi nagtagal, ang bagong chapter leader ay bumaba mula sa langit para sa kanyang Three-Flowered Treasured Lotus. Ang mga mata ng lahat mula sa Iron Blood Religion ay tumitig sa malamig na asol na buhok na kabataan na nakasuot ng Heaven Luo Mystic Cloak. Ang malabong yelong asol na kaliwang mata na iyon ay tila kayang tumagos sa anumang bagay sa mundo at nagbigay ng malamig na lamig. Ang gitna at ibabang antas ng chapter ay likas na umiwas sa kanyang tingin. Masyadong nakakatakot ang tingin ng bagong chapter leader na ito. Ang lamig nito ay tila nakapagpapalamig ng mga kaluluwa. Ang dalawang tinyente lang ang hindi umiwas sa kanya. Isang ay bloodline, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mababa ang kanyang cultivation at walang sapat na karanasan. Malamig na tumawa si Yunsha. Ang kakaiba ay sa tabi ng bagong chapter leader, mayroon ding isang katulong na nakasuot ng pink na ang cultivation ay umabot sa true human rank. Mamatay ka. Ang pinagkakatiwalaang alipin ng Patriarch at Deputy Patriarch. Nakilala ni Chen Mengzhen ang pink-dressed maidservant at huminga ng malalim habang binabawi ang kanyang pagmamaliit. Makikita ng isang tao kung gaano ang paghanga ng Deputy Patriarch at pagbibigay ng kahalagahan kay Zhao Fang sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya kay Zhao Fang. Pagbati, Chapter Leader. Nang ilabas ni Zhao Fang ang kanyang Chapter Leader token, yumuko ang lahat sa ibaba. Kahit na ang kasing lakas ni Yunsha at Chen Mengzhen ay kailangang yumuko kay Zhao Fang bilang paggalang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang na parang siya ay isang Panginoon ng langit na bumababa ngunit alam niya na ito ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Deputy Patriarch. Sa pamamagitan ng kanyang God's Spiritual Eye, hindi mahirap para kay Zhao Fang na makita na hindi talaga siya sinunod ng mga taong ito. Sa unang araw,
nakilala ni Zhao Feng ang matataas na echelon ng bakal na Blood Religion Chapter. Iuulat ng mga elder ang ilang mahahalagang isyu sa Chapter Leader. Chapter Leader, ang Yonside family ay mabilis na lumakas at isa pang true human rank ang isinilang. Bagamat tumatanda na ang head ng pamilya at hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa true mystic rank, sila pa rin ang pinakamalakas na puwersa na nagbabanta sa Thousand Water Chapter. Noon pa lang, nagdulot pa ng gulo ang pamilya Yonside sa isang minahan ng primal crystal na nasa ilalim ng kontrol ng Thousand Water Chapter at nakapatay ng isang tao. Tiyak na mayroong ilang pinagbabatayan na intensyon dito. Inirerekomenda ng isang ito na personal na pumunta sa pamilya yon at ayusin ang mga problema. Sa pag-uulat sa Chapter Leader, ang 100 Flower Chapter ay hindi pangkaraniwang mababa ang lane nitong mga nakaraang buwan. Ang ilan sa mga upper echelon ay naghihinala na nakuha nila ang ilan sa Watermoon Treasury. Iniulat ng lahat ng elder ang kanilang mga isyo. Nagtaas ng kilay si Zhao Feng. Sa kanyang pananaw, tila ang maliliit na problemang ito ay pinalaki at lahat ay para sa kapakanan ng iba. At least ngayon, walang kahit isang puwersa ang nang-ahas na personal na hamanin ang kapangyarihan ng Thousand Water Chapter. Mula ngayon, mag-iisa na ako at lahat ay hahawakan ni Daiye. Tumayo si Zhao Feng at pumasok sa kanyang lugar. Tila hindi siya masyadong interesado sa mga problemang ito at lihim na ikinatuwa ni na Yonsha at Chen Mengzhen. Ang bagong chapter leader ay hindi masyadong interesado sa kapangyarihan. Ibig sabihin, malaki pa rin ang awtoridad ng dalawa sa kanila. Ang mahirap talaga ay si Daiye. Ang katulong na ito ay maaaring makahanap ng mga butas sa mga problema at tanungin ang mga ito. Ang bagong chapter leader ay isang brat lang at hindi nakakatakot. Ang pangunahing problema ay ang katulong na ito. Ibinaling ni na Yonsha at Chen Mengzhen ang kanilang atensyon kay Daiye. Si Daiye ay hindi lamang tulong ni Zhao Feng, siya rin ang pangunahing tagapayo ng Deputy Patriarch. Si Zhao Feng ay may madaling trabaho at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang. Ang kalahating hakbang na True Spirit Chi ay napakadalisay at ang pagkakaugnay nito ay tumataas sa Heaven Earth Lightning Yuan Chi. Pagkaraan ng ilang sandali, naroon na ang Lightning Yuan Chi sa itaas niya. Ang pag-abot sa True Spirit Realm ay hindi napakahirap para kay Zhao Feng. Ang kailangan lang niya ngayon ay ang ilang oras para i-condense ang sarili niyang Source of True Spirit. Ang Source of True Spirit ay ang pinagmulan ng True Spirit Chi at tinipon ang buhay at dugong asensya ng cultivator. Lumipas ang 4 hanggang 5 araw, ang kalahating hakbang na True Spirit Chi ni Zhao Feng ay umabot sa isang dalisay na antas at halos naging ganap na dalisay. Ang Liquidity True Force form ay mas dalisay pa kaysa sa orihinal na True Spirit Chi. Ang Lightning Yuan Chi sa itaas ni Zhao Feng ay naging mas siksik at naglakbay sa buong katawan niya. Hinuhugasan ang kanyang mga buto at binago ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Ki. Isang huling hakbang. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nagtipon ang mga patak ng ulan ng True Force pagkatapos ay lumiit na parang bumubuo ng isang mini pond. King of Gods, Kabanata 314. True Spirit Realm, ikatlo. Sa Iron Blood Religion, sa Thousand Water Chapter. Mula sa bulwagan ng bagong chapter leader ay umalangaw ang kaluskos ng kulog at ang paligid nito ay napuno ng Heaven Earth Lightning Yuan Chi. Sa dulo ay may mga malabong arko ng lilang kidlat na lumikha ng nakamamanghang tanawin. Ang bawat cultivator sa Ascended Realm o mas mataas sa loob ng 10 milyang radius ay mararamdaman ang pagbabago dito. Talagang karapat-dapat siyang bigyan ng malaking kahalagahan ng Deputy Patriarch. Wala pa sa 17, ngunit naaabot na niya ang True Spirit Realm sa murang edad. Ito ay bihira kahit sa buong Canopy Great Country. Umikot ang mga mata ni Daiye habang binabantayan niya si Zhao Feng. Sa kanyang karanasan, alam niya na si Zhao Feng ay umuunlad ng maayos at walang bottleneck. Ang pagkagambala mula sa bagong chapter leader ay agad na nakakuha ng atensyon ng nakatataas na echelon ng Thousand Water Chapter. Parehong bahagyang solemn na ang mga ekspresyon ni Yonsha at Chen Mengzhen. Itong Zhao Feng ay talagang isang henyo. Kung iisipin, noon ay nahirapan kaming maabot ang 6th sky of the Ascended Realm. Higit pa rito, mayroon siyang kakaibang kapangyarihan sa dugo. Nagsalubong ang mga kilay ni Chen Mengzhen nang maramdaman niyang medyo naging mahirap ang sitwasyong ito.
Kung hindi naabot ni Zhao Fang ang True Spirit Realm, kung gayon siya ay naging isang langgam na may malaking background sa kanilang mga mata. Bagamat wala silang magagawa sa ibabaw, maaari silang gumawa ng mga bagay sa dilim na magpapa-attract sa brat na ito mula sa chapter na ito. Gayunpaman, nang marating ni Zhao Fang ang True Spirit Realm, naging iba ang sitwasyon. Minsang True Spirit, hindi kailanman mortal. Ang pangungusap na ito ay karaniwang ginagamit kahit sa Canopy Great Country. Sa sandaling maabot ng isang tao ang True Spirit Realm, ang anyo ng buhay ng taong iyon ay tumataas ng husto sa lakas at mabilis ding tumataas ang kanilang buhay. Kung maabot niya ang True Spirit Realm, talagang magiging problema ito. Ang isang taong may bloodline na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa mga walang isa, basta't sila ay nasa parehong ranggo. Higit pa rito, mayroon siyang 3-flowered treasured lotus. Ang ekspresyon ni Yunsha ay patuloy na nagbabago. Bagamat sila ay nasa tuktok ng true human rank at hindi naglagay ng normal na true human rank sa kanilang mga mata, napakaraming bagay na maaasahan ni Zhao Fang. Nasa likod niya ang Deputy Patriarch, nakakatakot na talento, isang kakaibang bloodline ng mata, at mahahalagang bagay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagtulak sa kanyang katanyagan sa isang mas mataas na antas. Hindi, dapat ko siyang pigilan na makarating sa True Spirit Realm. Alam ng lahat na swerte, anyo, espiritual na table task, at estado ng puso ang kailangan para maabot ang True Spirit Realm. Kung pipigilan ko siya ngayon, mas mababa ang tsansa niyang magtagumpay mamaya. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Yunsha. Baliw ka ba? Kung alam ito ng Deputy Patriarch at hindi ka mamatay, mawawalan ka man lang ng isang layer ng balat. Napatalon si Chen Mengzhen sa takot. Malinaw na hindi natin magagamit ang mga tao mula sa ating sariling chapter. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga tagalabas. Lumamlam ang mukha ni Yunsha. Tulong ng tagalabas. Baka ikaw. Inihayag ni Chen Mengzhen ang hitsura ng pag-unawa. Noong nakaraan, ang Thousand Water Chapter ay hindi kailanman nasa panganib. Ang problema lang nila ay ang pamilya yon. Ang pamilya ng Yonside ay pumasok sa isang primal crystal mine na pag-aari ng Thousand Water Chapter at pinatay ang isang miyembro ng Iron Blood Religion. Kailangan ng batang iyon ng humigit kumulang 10 araw pa para mapawi ang kanyang source of true spirit. Sa panahong ito, maaari nating palakihin ang mga bagay. Kapag naglaban na ang dalawang puwersa, kailangang dumalo ang chapter leader. Dinilaan ni Yunsha ang kanyang mga labi na may nakakatakot na ekspresyon. Nag-isip si Chen Mengzhen saglit bago tumango. Kailangan niyang aminin na ito ang perpektong plano. Malinaw na hindi nila magawa ang kanilang sarili, kaya kinailangan nilang umasa sa tulong mula sa labas. Ang tulong sa labas ay ang pamilyang Yonside, ang pinakamalaking kalaban ng Thousand Water Chapter. Para sa susunod na 2 araw, ang Iron Blood Religion Chapter at ang awayan ng pamilyang Yonside ay naging mas malaki. Ang magkabilang panig ay hindi tumalikod kahit isang hakbang. Ang Iron Blood Religion ay may mahirap na ugali at dahil ang Yonside family ang pumatay sa kanilang miyembro, ang Iron Blood Religion ay halatang hindi susuko. Ang lahat ng kanilang ginawa ay tila sumasabay sa karaniwang paraan ng Iron Blood Religion. Sa loob ng 3 araw, umabot sa bagong antas ang labanan ng Iron Blood Religion at Yonside family. Sa simula, ito ay labanan lamang sa pagitan ng mga nasa Ascended Realm o kalahating hakbang na True Spirit Realm. Nang maglaon ay lumahok ang mga nasa True Human Rank. Ang salungatan ay nagsimulang unti-unting umunlad habang ang dalawang panig ay nagsimulang labanan ang mga maliliit na digmaan. Sa ika-5 araw sina Yunsha at Chen Mengzhen ay sumama sa labanan mismo, pinatay ang isang true human rank expert mula sa pamilya yon at malubhang nasugatan ang 2 totoong human rank expert. Pagkatapos noon, ang pinuno ng Yonside family, ang true mystic rank expert, ay pumatay din ng isang true human rank mula sa Iron Blood Religion. Nagsimulang lumawak ang sitwasyon. Anong nangyayari? Bakit napakahusay na nagtutulungan ang pamilya yon? Sina Yunsha at Chen Mengzhen ay parehong nagulat. Noong nakaraan, ang head ng pamilyang yon ay tumatanda na at walang intensyon na makipag-away, kadalasan ay umiiwas lamang sa mga sagupaan sa Iron Blood Religion.
Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay lubhang kakaiba. Ang pamilya ng Yonside ang panig na pumatay sa miyembro ng Iron Blood Religion at ang Iron Blood Religion ay nakikipaglaban para sa paghihiganti, ngunit ang Yonside family ay umatake pabalik nang walang ginagawa sina Yonsha at Chen Mengzhen. Masyadong maayos ang lahat. Talagang may nangyayari. Bakit ang Yonside family ay maglalakasloob na makipag-away sa amin? Bagamat mayroon silang eksperto sa True Mystic rank, inaasahan ba talaga nilang manalo ng higit pa sa matalo? Higit pa rito, marami pa tayong tao kabilang ang mga scout at especially Iya. Hindi mapalagay si Chen Mengzhen. Sa pag-uulat sa tenyente, nilinlang ng 100 Flower Chapter ang ating mga especially Iya at ginahasa ang ilan sa ating mga babaeng miyembro bago ihagis ang kanilang mga bangkay sa gate. Isang kalahating hakbang na ulat ng True Spirit Realm. 100 Flower Chapter. Ang mga ekspresyon sa mukha ni na Yonsha at Chen Mengzhen ay parehong nagbago at ang kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Sa mga oras na ito, kakaiba ang kilos ng 100 Flower Chapter, at ang Fan Flying Bandit ay nakatanggap ng maraming kayamanan sa Watermoon Treasury, partikular ang Watermoon God Peach Fan na nagpapataas ng kanyang lakas ng husto. Ang lakas ng 100 Flower Chapter ay pagkalkula at paggamit ng malupit na pamamaraan habang kumikilos kasabay ng pamilya ng Yon. Ito ay kritikal na maglalagay sa panganib sa Iron Blood Religion Chapter. Hindi maganda ang takbo. Parehong huminga ng malalim sina Yonsha at Chen Mengzhen. Sa parehong araw, hinarap ng Iron Blood Religion Chapter ang counterattack ng pamilya Yon at ng 100 Flower Chapter. Sa ibabaw, ang Iron Blood Religion ay mayroong maraming miyembro at especially iyan na kayang talunin ang alinmang paksayon, ngunit walang nag-iisip na ang pamilya Yon at ang kasumpa-sumpa na 100 Flower Chapter ay magkakasabay na kikilos. Sa ikapitong araw, mas malaki ang pagkalugi ng Iron Blood Religion Chapter. Kung magpapatuloy ito, ang Thousand Water Chapter ay haharap sa pagkawasak. Kung dumating si Zhao Feng at humingi ng tawad sa akin, maiisip ng Yonside family ang pagsuko sa pag-atake sa Iron Blood Religion Chapter. Isang matanda at kulubat na matanda habang nakasuot ng puti ang lumutang sa ere, para siyang balahibo na walang bigat. Nagbigay siya ng engranding aura na nagpang-inig sa mga nasa True Human rank dahil sa pagkabalisa. Ang taong ito ay ang head ng Yonside family, ang True Mystic rank expert. Pahingi ng tawad sa chapter leader. Wala pang kalahating hakbang ang ating chapter leader palabas ng Thousand Water Chapter. Kailan niya sinaktan ang pamilya mo sa yon? Naramdaman ni Yonsha at ng kumpanya na may mali. Paano kaya nagdulot si Zhao Feng ng ganoong kalaking gulo? Sinira ng bagong chapter leader na iyon ang braso ng apo kong si Yon Haiyang sa Flooding Lake City. Si Haiyang ang nangungunang henyo ng aming Thousand Water Yon family at inirekomenda sa pangunahing pamilya Yon. Siya ay puno ng potensyal, ngunit napilayan ng bastard na iyon na nag-iniksyon din ng lason sa kanyang katawan na halos nagpabagsak sa kanyang paglilinang. Sa ngayon ay nagpapagaling pa siya. Malamig at puno ng galit ang boses ng pinuno ng pamilyang Yonside. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng Iron Blood Religion Chapter ay nagkatinginan. Narinig na nila si Yon Haiyang, ang numero 1 henyo sa Thousand Water Yonside family. At the same time, apo din siya ng matandang padre de pamilya. Gayunpaman, ang Yon Haiyang na ito ay hindi inaasahang nagkaroon ng away sa bagong chapter leader. Bumalik sa Flooding Lake City, si Yon Haiyang ay nagseselos at hinamon si Zhao Feng sa archery. Ang laban ng iyon ay lubhang mapanganib. Ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas para aisil sa yelo ang braso ng kanyang kalaban. Sa kabutihang palad, ang Panginoon ng Flooding Lake City ay tumulong sa oras kung hindi ay naging isang ice statue si Yon Haiyang. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang pinsala ni Yon Haiyang ay talagang mas malala kaysa sa naisip. Ang lamig ng luho-hawbaw ay kumapit sa kanyang sariling kapangyarihan at tumagos sa kanyang mga buto. Sa nakalipas na kalahating taon, si Yon Haiyang ay nakarete sa kama. Kahit na ang Yon family ay nag-imbita ng maraming doktor, ang kanyang potensyal ay bumaba, kaya napakahirap para sa kanya na maabot ang True Spirit Realm sa hinaharap. Nagkataon,
Ang bagong chapter leader ay magiging isang pangunahing tauhan sa Thousand Water at ang mga puwersa doon ay nagkataong tumingin sa kanyang background. Gayunpaman, sa ilalim ng kanilang pagsisiyasat, nalaman nilang ang brat na ito ay ang taong nanakit kay Yun Haiyang. Zhao Feng. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin ang iyong sarili sa paggawa ng napakaraming kaaway. Tumakbo ka mula sa Flooding Lake City, nasugatan ang aking apo, at pagkatapos ay nagnakaw mula sa Watermoon Treasury. Kung ang Fan-Flying Bandit ay hindi nagmungkahi na makipagtulungan at hatiin ang mga gantimpala, hindi ako makakakilos ng ganoon kaga. Ang head ng pamilya ng Yonside ay malamig na ngumisi sa kanyang puso. Ang Fan-Flying Bandit ng 100 Flower Chapter ay nipino ang Watermoon God Peach Fan at ang kanyang cultivation ay kalahating hakbang na ngayon sa loob ng True Mystic rank. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan, hindi ito mas mababa kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay mas malupit. Nakaramdam ng matinding pressure ang panig ni Yun siya. Dahil magkasamang umaatake ang pamilyang Yun at 100 Flower Chapter, kailangan niyang harapin ang pamilya Yun habang si Chen Mengzhen naman ay humarap sa 100 Flower Chapter. Sina Lieutenant Yun, Lieutenant Chen ay natalo at nahuli ng Fan-Flying Bandit. Mabilis na lumapit ang isang figure. Ano? Nahuli si Chen Mengzhen. Huminga ng malamig si Yun siya habang bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Alam na alam niya ang lakas ni Chen Mengzhen. Siya ay isang taong nakipaglaban sa kanya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang isang eksperto na tulad niya ay natalo ng Fan-Flying Bandit at pagkatapos ay nahuli. Mayroon kang 3 araw para ibigay si Zhao Feng. Tumawa ang pamilya Yonside. Thousand Water Chapter, Chapter Leaders Hall. Ang chapter leader, ang pamilyang Yun at ang 100 Flower Chapter ay nagsama-sama upang salakayin ang Thousand Water Chapter. Kailangan ng 2 tinyente ang tulong mo. May nag-report sa labas. Tumayo si Daiye sa pasukan at walang sinabi. Nandito lang siya para protektahan si Zhao Feng. Umalis ka, sabi ni Zhao Feng. Sa puso niya alam niya na sina Yun siya at ang iba pa ay tiyak na sinusubukang pigilan siya sa pag-abot sa True Spirit Realm. Sa puntong ito, siya na source of True Spirit sa loob ng kanyang katawan ay nabuo sa laki ng isang hinlalaki. Weng. Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Sa loob ng kanyang dantian, ang source of True Spirit ng Watermoon Pirate ay nakipag-ugnayan sa source of True Spirit ni Zhao Feng at bumuo ng isang misteryosong tulay. Ang source ng True Spirit na iyon ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa source of True Spirit ni Zhao Feng, at lumikha ng isang transparent na libro. Sa aklat ay ilang salita. Mystic Flower Treasured Bible. King of Gods, Kabanata 315. Lumalabas sa pag-iisa ang chapter leader. Ang Mystic Flower Treasured Bible, na winasak ni Zhao Feng, ay talagang napreserba sa Watermoon Pirate Source of True Spirit. Watermoon Pirata, hindi mo pa rin kayang panindigan na mawala ang iyong lihim na kakayahan, di ba? Bakit mo iiwan ang trick na ito? Pinagmasdan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang aklat na ginawa mula sa True Spirit Chi at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang mga kasanayan sa pagkalkula ng Watermoon Pirata. Sa panahong iyon, ang Watermoon Pirate ay walang lakas na mamuno. Ngunit hindi lamang siya umaasa sa lakas at kayamanan, siya rin ay napakatalino. Shua. Inikat ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye upang i-scan ang libro na nilikha ng True Spirit Chi at ang mga nilalaman nito ay agad na kinopya ni Zhao Feng. Ang kanyang God Spiritual Eye ay sumailalim sa maraming pagbabago at ang kapangyarihan nito ay naging mas nakakatakot. Kahit na ang Mystic Flower Treasured Bible, isang kasanayang maihahambing sa high-level na spiritual na grado ay nakupya. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanyang isipan ang Mystic Flower Treasured Bible at mabilis na sinipat ni Zhao Feng ang nilalaman nito. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan, ang Mystic Flower Treasured Bible ay malapit lamang sa high-level na spiritual na grado. Ngunit ito ay isang libro na naglalaman ng mga kasanayan ng 100 Flower Chapter at ng mga mula sa Wicked Path. Sa madaling sabi, ito ay isang wicked na libro na naglalaman ng mga asensya ng masasamang pamamaraan. Sa makatuwid,
Ang tunay na halaga nito ay maihahambing sa Lightning Inheritance ni Zhao Fang. Ang pagkakaiba lang ay ang Mystic Flower Treasured Bible ay nagpahirap sa mga cultivator na maabot ang Origin Core Realm, samantalang ang Lightning Inheritance ay may tiyak na halaga ng tagumpay. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay naglalaman ng mga kakaibang pamamaraan na hindi inaasahan. Ang mga kasanayan sa paggalaw at bilis ay makakatulong sa ilan sa mga mahihinang bahagi ng Lightning Inheritance. Natigilan si Zhao Fang nang una niyang basahin ang Mystic Flower Treasured Bible. Ang Lightning Inheritance ay naglalayon para sa pangunawa at mga kaliwanagan, samantalang ang Mystic Flower Treasured Bible ay maaaring gamitin sa anumang sitwasyon, bawat isa ay may iba't ibang taktika. Pipiliin ko ang pinakamahusay at kalimutan ang iba pa. Nagdesisyon si Zhao Fang. Sa hawak na Mystic Flower Treasured Bible, hindi na niya kailangan ng iba pang mga kasanayan. Sa susunod na 1 hanggang 2 araw, nanatili si Zhao Fang sa pag-iisa. Ang Lightning Yuan Qi sa itaas ng bulwagan ng chapter leader ay naging ilang beses na mas siksik at ito ay bumuo pa ng isang ulap ng kidlat. Ang aura lamang mula sa pagsisikap na makapasok sa True Spirit Realm ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba. Naantig ang puso ni Daiye. Ang ulap ng kidlat na natipon sa itaas ng bulwagan ay lumampas na sa mga unang yugto ng isang eksperto sa True Human Rank. Ayon sa karaniwang pamantayan, ang mga kakapasok lang sa True Human Rank ay itinuring na nasa beginner stage at pagkatapos lamang ng consolidation ay maaabot nila ang mga maagang yugto. Ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit napakalakas ng aura ni Zhao Fang. Una, ang Lightning Inheritance ay napakalakas at ang kidlat ay isa sa pinakamalakas na elemento sa mundo. Maaari itong kontrahin ang karamihan sa iba pang mga elemento. Pangalawa, ang mental energy ni Zhao Fang ay umabot na sa isang mataas na antas at ang kanyang God's spiritualized source of mental energy ay napakalaki, kaya mas marami siyang makakaipon ng Heaven-Earth Yuan Qi. Pangatlo, ang bahagi ng pure source of true spirit ng Watermoon Pirate ay sumanib sa pinagmumulan ng true spirit ni Zhao Fang. Bukod sa mga kadahilanang ito, mayroon din si Zhao Fang ng 3-flowered treasured lotus, na tumulong sa kanya sa paglilinang. Sa makatuwid, bagamat ang source of true spirit ni Zhao Fang ay natipon pa lamang, ito ay medyo malakas na. Boom! Ang ulap ng kidlat sa hangin ay biglang nanginig at ito ay sumugod sa katawan ni Zhao Fang na parang baha at nilinis ito. Sa isang tiyak na sandali sa oras, ang kidlat sa hangin ay nawala. Kasunod noon, isang bagong aura ng True Spirit Realm na naglalaman ng magulo at mapanirang pakiramdam na kumalat sa ilang milya. Sa puntong iyon, ang lahat sa bakal na Blood Religion chapter ay nakaramdam ng aura na nagpang-inig sa kanila. Siya ay nagtagumpay. Si Daiye ay kumilos na parang katatapos lang ng isang malaking gawain at isang flash ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Masyadong malakas ang aura ni Zhao Fang. Kaka-rating pa lang niya sa True Spirit Realm, ngunit naglalabas na siya ng napakabigat na aura. Ilan lamang sa mga pinakamataas na dalubhasa ang magbibigay ng ganoong pakiramdam kapag tumaas ang kanilang paglilinang. Halimbawa, nang ang Sword Saint Yewaxi ay umakyat sa True Spirit Realm, isang sinag ng sword light ang nagpilit sa mga eksperto ng True Spirit Realm na humabol sa kanya na umatras. Ayon sa mga sinaunang tala, nang ang Scarlet Moon Patriarch ay umakyat sa True Spirit Realm, isang kulay dugong ulap ang bomb alot sa lahat sa loob ng 10 milyang radius, na sumisimbolo sa kalamidad. Nang marating ni Zhao Fang ang True Spirit Realm, lahat sa loob ng 10 milyang radius ay nakakarinig ng ugong ng kulog at nakaramdam ng manhid. Sa pag-uulat sa chapter leader, si Teniente Chen ay nahuli ng fan-flying bandit. Sinabi ng head ng pamilyang yun at fan-flying bandit na kapag hindi lalabas ang chapter leader sa loob ng 3 araw, sisirain nila ang Iron Blood Religion chapter. Nanginginig ang isang nakaluhod na figure sa labas ng bulwagan. Sa pagkakataong nakapasok si Zhao Fang sa True Spirit Realm, kahit na ang mga normal na True Human Rank cultivator ay makaramdam ng panginginig ng kanilang puso kapag kaharap si Zhao Fang. Umalis ka. Isang dumadagandong na tinig ang umalangaw sa himpapawid, tulad ng tunog ng Diyos ng kidlat. Oo. Ang kalahating hakbang na True Spirit Realm cultivator ay sobrang takot na halos mawala ang kanyang kaluluwa. Isang sigaw lang ng bagong chapter leader na ito ay halos gumuho na ang isip niya.
Walang ganitong kapangyarihan ang normal true human rank. Dapat niyang pinagsama-sama ang kanyang source of true spirit. Hindi ngayon ang pinakamagandang oras para kumilos siya. Naisip ni Daiye sa kanyang puso. Sa loob ng bulwagan, naka-cross-legged si Zhao Fang habang umiihip ang kanyang asol na buhok. Mga arko ng kidlat ang bumalot sa kanyang katawan. Ang mga ito ay mas manipis pa kaysa sa mga sapot ng gagamba. Sa parehong pagkakataon, isang marka ng kidlat ang kumislap sa kanyang noo. Ito ang parehong floating crest lightning mark na natanggap niya sa floating crest na palasyo. 50% lang ang tama ni Daiye. Hindi lang kailangan ni Zhao Fang na pagsamahin ang kanyang source of true spirit, kailangan din niyang pagbutihin. Ang kanyang lightning inheritance ay pinaghihigpitan ng kanyang cultivation, ngunit ngayon ay nakalusot na siya sa true spirit realm at naabot na niya ang isang bagong level sa pakiramdam ng Heaven Earth Yuan Qi. Ito ay mas mahusay kaysa sa karamihan sa mga karaniwang true human ranks. Boom boom boom. Lumitaw muli ang kidlat sa hangin, sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa huli. Ano? Anong nangyayari? Hindi ba siya nakapasok lang sa true spirit realm? Bakit tumataas na naman ang aura niya? Hindi makapaniwalang ekspresyon si Daiye. Sa katotohanan, dahil ang bahagi ng water moon na source of true spirit ng pirata ay sumanib sa source of true spirit ni Zhao Fang, ang laki nito ay malapit sa isang maagang yugto ng true human rank. Kailangang malaman ng isa na ang paglilinang ng pirata ng water moon ay umabot na sa pinakamataas na true mystic rank at ito ay kalahating hakbang papasok sa true lord rank. Ang pinagmumulan ng tunay na espiritu na kanyang naiwan ay halatang malakas. Gamit ang kapangyarihan at sentido mula sa paglusot sa sandaling iyon, si Zhao Fang ay dumiretso sa ikalawang palapag ng lightning inheritance at nakakuha ng higit pang lightning Yuan Qi. Kasabay nito, ang Watermoon Pirate Source of True Spirit ay naging isang puwersa na tumulong sa kanya na makuha ang lightning Yuan Qi at pagsamahin ang kanyang Source of True Spirit. Lumipas ang oras. Ang paggalaw mula sa Lightning Yuan Qi sa itaas ng bulwagan ng chapter leader ay halos maihahambing sa isang true mystic rank. Ang mga ulap ng kidlat na 100 yarda ang lapad ay lumitaw sa itaas ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, kahit na ang mga normal na true human rank cultivator ay hindi nang ahas na lumapit kay Zhao Fang. Kung bumaba ang nakakatakot na ulap ng kidlat na iyon, hindi lamang si Zhao Fang ang mamamatay, maging ang mga kalapit na true spirit realm cultivator ay hindi makaka-address ng hindi nasaktan. Weng. Ang three-flowered treasured lotus sa ibaba ni Zhao Fang ay nagbigay ng kakaibang liwanag na nakatulong sa kanya na sumipsap ng mas maraming Heaven Earth Yuan Qi. Ang isang banal na bagay tulad ng three-flowered treasured lotus ay nagpapataas din ng aura ni Zhao Fang. Hihihi, ito na ang huling araw. Kung hindi lalabas si Zhao Fang, magiging playtoy natin ang erotikong tenyente na ito. Ang fan-flying bandit ay ngumiti ng nakakatakot. Ang Yonside family at 100 Flower chapter ay nakapalibot sa 1000 Water chapter. Puno ng galit ang mukha ni Tenyente Chen Mengzhen. Ang dahilan kung bakit siya natalo ay hindi dahil sa lakas, ngunit dahil ang fan-flying bandit ay gumamit ng lason na kinuha mula sa Watermoon Treasury na ginamit ng Watermoon bandit noong siya ay nabubuhay pa. Pinamunuan ni Tenyente Yun siya ang pinakamataas na antas ng chapter at nagdepensa lamang. Ang Yonside family at 100 Flower chapter ay hindi nang ahas na kumilos ng masyadong malupit dahil ang kapangyarihan ng Iron Blood Religion ay pinipigilan pa ang mga Imperial ngayon. Gusto ng fan-flying bandit na ilabas ang kanyang galit at bawiin ang mga gamit na pag-aari niya. Gusto ng Yonside family leader na kumuha ng Vegenace para sa kanyang apo at nasa likod niya ang pangunahing pamilya yon. Narating na ni Zhao Fang ang True Spirit Realm ngunit hindi pa rin siya lumalabas. Kinagat ni Yun siya ang kanyang mga ngipin, labis na galit. Sa ganoong kritikal na sandali, si Zhao Fang, ang tunay na chapter leader, ay nagtatago na parang pagong. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ba si Yun siya ng oras para magkalkalo laban kay Zhao Fang? Ang 1000 Water chapter ay nahulog sa pinakamapanganib na sitwasyon sa loob ng 10 taon. Sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanilang puwersa, kapwa sa liwanag at dilim, bahagya lamang nilang nagawang harangin ang dalawang paksayon. Mabagal na lumipas ang oras,
naramdaman ni Yun siya na parang isang taon ang haba ng isang araw at si Chen Mengzhen ay nakakaramdam ng pangamba sa mga darating. Bumungad sa kanilang isipan ang kapitan. Gusto nilang linlangan si Zhao Feng ngunit sa halip ay sinunog nila ang kanilang mga sarili. Hindi lamang sila nagkalkalo laban kay Zhao Feng, sila ay kinaladkad sa isang problema na dulot ng huli. Naghinala pa si Yun siya na si Zhao Feng ay isang kalamidad. Nakatakas siya sa kasal sa flooding Lake City, pumunta sa Transverse Water Stronghold at kinuha ang Watermoon Treasury pagkatapos ay pumunta sa capital at inagaw si Empress Qin. Ngayon, nakarating na siya sa Thousand Water Chapter at dumating na ang sakuna sa kanila bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na magkalkalo laban kay Zhao Feng. Ang Yunside Family at Hundred Flower Chapter ay parehong kaaway ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang pressure na dapat dalhin ni Zhao Feng ay dinadala ng 2 tinyente. Halos tanghali na. Kung hindi lalabas si Zhao Feng, dudungisan natin itong magandang tinyente at sisirain ang Thousand Water Chapter. Nagbanta ang fan-flying bandit. Ang head ng pamilyang Yunside ay malamig din na tumawa at itinaas ang kanyang kamay, na parang naghahanda para salakayin ang Thousand Water Chapter. Ang pangunahing pamilyang Yun ay isa rin sa 8 pangunahing paksayon. Ang mga pangunahing angkan, pamilya o punong tanggapan ay hindi susuportahan ng labis ang panig o puwersa ng chapter, kung hindi ay mawawala ang balanse. Sa makatuwid, ang head ng pamilya ng Yunside ay nag-iingat lamang sa Iron Blood Religion ngunit hindi natakot sa kanila. Boom! Isang malakas na kulog ang sumabog sa itaas ng Thousand Water Chapter at lahat sa loob ng 100 milyang radius ay nakakakita ng arko ng kidlat. Maraming tao ang nakaramdam ng pagkabalisa. Kasabay nito, nawala ang ulap ng kidlat sa itaas ng bulwagan ng chapter leader. Isang Asher Lightning na simbolo ang lumitaw sa noo ni Zhao Feng. Shoo! Naglaho ang kanyang anyo sa lugar at isang kidlat na kumikidlat sa kalangitan. Darating na ang chapter leader. Bahagyang ngumiti si Daiye at nagpadala ng transmission kung saan-saan. Darating na ang chapter leader. Ang buong Thousand Water Chapter ay pinanood ang arko ng kidlat na tumagos sa kalangitan. King of Gods, Kabanata 316. Pagpatay sa True Spirit Realm. Sa Iron Blood Religion Chapter, ang pamilya ng Yun at ang mga puwersa ng fan-flying bandits ay nakatayo sa paligid ng lugar, na humaharang sa mga labasan. Ang matuwid at masamang puwersa ay nagsanib at pinilit ang Thousand Water Chapter sa isang desperado na sitwasyon. Kung walang tulong sa labas, maaaring mawala ang Thousand Water Chapter ngayon. Si Yun siya ay puno ng puot dahil ang lahat ng ito ay dinala ng bagong chapter leader. Si Teniente Chen Mengzhen ay may nakasulat na kahihiyan at kalungkutan sa kanyang mukha. Mayroong ilang mga tao mula sa Hundred Flower Chapter sa malapit na tumingin sa kanya na may masamang ekspresyon at ngiti. Hanggat ang fan-flying bandit ang nagbigay ng utos, ang kanyang kapalaran ay hindi maiisip. Ang nakalulungkot ay ang bagong chapter leader ay nagmamalasakit lamang sa kanyang pagtatanim at nagtago na parang pagong. Ang dalawa sa kanila ay orihinal na gustong gamitin ang mga kaaway para labanan si Zhao Feng. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zhao Feng ay isang kalamidad na nagdulot ng ganitong kalaking gulo at nakarating lang siya sa Thousand Water Chapter ilang araw na ang nakalipas. Ang Zhao Feng na ito ay nakarating na sa True Spirit Realm, kaya bakit hindi siya dumarating? Kung siya at si Daiye ay dumating, magkakaroon tayo ng tulong ng 2 pang True Spirit Realm Cultivator at least may pag-asa. Habang pinag-iisipan ito ni Yun siya, lalo siyang hindi makapaniwala at galit. Ilang beses na siyang nagpadala ng mga tao para tanungin ang chapter leader at si Daiye ngunit ang sagot ay pareho. Umalis. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang malakas na kulog sa kalangitan. Dumating na ang chapter leader. Matapos ang pagpalakpak ng kulog, isang arko ng kidlat ang kumislap sa kalangitan, na lumikha ng isang magandang tanawin. Lahat ng mga eksperto sa Thousand Water Chapter ay naakit ng bagong True Spirit Chi na iyon. Nakikita ng lahat ang arko ng liwanag na iyon sa loob ng 10 milyang radius. Ang True Spirit Realm Cultivator mula sa lahat ng 3 puwersa ay lahat ay nagpakalat ng kanilang mga spiritual senses. Zhao Feng, dumating ka na sa wakas. Nakaramdam pa rin ng galit si Yun siya,
ngunit ang mga reaksyon ng Fan-Flying Bandit at pinuno ng pamilya ng Yun ay mas mabangis kaysa sa kanya. Zhao Feng. Nanginginig ang boses ng Fan-Flying Bandit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na isa lang sa kanila ang makakaligtas. Ikaw ang Zhao Feng na sumire sa kinabukasan ng aking apo at sa pag-asa ng pamilyang Thousand Water Yun. Ang mukha ng head ng pamilya ng Yun side ay puno ng galit at layuning pumatay. Ang reaksyon ng dalawang eksperto ay natakot kay Yun siya. Lalo na ang Fan-Flying Bandit. Parang gusto niyang kainin ang dugo at buto ni Zhao Feng. Shoo! Ang figure na kumikislap sa hangin ay hindi kapani-paniwalang mabilis at bumaba ito ng may mapangwasak na aura. Nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng True Spirit Realm Cultivator na naruroon. Ang aura na ito ay hindi ng isang taong kakapasok lang sa True Spirit Realm. Pagbati, Chapter Leader. Ang lahat ng miyembro ng chapter ay yumoko kay Zhao Feng. Si Yun siya ay lihim na nagngangalit, ngunit kailangan pa rin niyang kumilos ng may paggalang sa labas. Chapter Leader, ang Yunside Family at 100 Flower Chapter ay inaatake tayo at ang sitwasyon ay hindi maganda. Umaasa kami na ang chapter leader ay maaaring humantong sa amin upang sirain ang kalaban. Siya ay lubhang tuso at agad na ibinigay kay Zhao Feng ang malaking gawain. Kung mawawasak ang Thousand Water Chapter, kasalanan ni Zhao Feng dahil siya ang pinuno at si Yun siya mismo ay walang masyadong responsibilidad. Ang Yunside Family at ang Fan-Flying Bandit ay kumikibot nang maramdaman nila ang aura ni Zhao Feng. Noong nakaraan, si Zhao Feng ay isang brat lamang sa Ascended Realm na may makapangyarihang pamamaraan. Gayunpaman, ngayong nakalusot na siya sa True Spirit Realm, magkakaroon ng kaunting kahirapan. Lahat ay makinig. Ang boses ni Zhao Feng ay pumasok sa isipan ng nakatataas na echelon ng Iron Blood Religion Chapter. Ang boses ay dumiretso sa kanilang mga sukat ng enerhiya sa pag-iisip at ito ay mas mahusay kaysa sa isang normal na transmission. Napakalakas ng mental energy. Ang nakatataas na echelon ng Thousand Water Chapter ay nag-isip at nakinig. Lieutenant Yun siya, pagkatapos magsimula ang labanan, kailangan mong pangunahan si Elder Gao at pigilan siya sa kalahati ng oras na kailangan mong gawin ang tsaa. Kung hindi mo kaya, haharapin mo ang responsibilidad. Ang boses ni Zhao Feng ay tila may kulog. Naiintindihan ng mga subordinate na ito. Malamig na ngumisi si Yun siya sa kanyang puso. Sa kanyang pananaw, ang naturang utos ay panliligaw sa kamatayan. Matapos mahuli si Chen Mengzhen, sina Yun siya at Elder Gao ang dalawang pinakamalakas na tao at maaari nilang pigilan ang mga normal na True Mystic Rank Cultivator ng ilang sandali kapag nagsama sila. Higit pa rito, ang head ng pamilya ng Yun side ay matanda na at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi na kasing husay ng dati. Gayunpaman, bukod sa pamilya Yun side, may isa pang banta. Iyon ay ang Fan-Flying Bandit. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang banta ng Fan-Flying Bandit ay mas malaki. Ang bandit na ito ay kalahating hakbang na sa True Mystic Rank at nakuha na niya ang Watermoon God Peach Fan, na ginawang maihahambing ang kanyang mga pag-atake sa normal na True Mystic Ranks. Higit pa rito, ang Fan-Flying Bandit ay isang pinuno ng 100 Flower Chapter at mayroon siyang iba't ibang pamamaraan na hindi maaaring bantayan. Si Chen Mengzhen ay nahuli niya. Naiintindihan ng mga subordinate na ito. Makikipagtulungan ako kay Teniente Yun siya at magagawa kong tapusin ang gawain. Ngunit ang Fan-Flying Bandit. Tanong ni Elder Gao. Kailangan mo lang gawin ang iyong tungkulin. Kakayanin ko mismo ang Fan-Flying Bandit. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Feng. Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, natapos na niya ang kanyang pag-setup. Ang kanyang espiritual na mata ng Diyos ay kumalat sa lugar at may malinaw na interpretasyon sa sitwasyon. Hahaha, napakamayabang ba ng batang ito na iniisip niyang madaling pakitunguhan ang Fan-Flying Bandit. Tuwang-tuwa si Yun siya. Kung noon pa man, ang tsansa niyang manalo laban sa Fan-Flying Bandit ay nasa pagitan ng 40 hanggang 60% at ibig sabihin ay hindi niya kalaban ang Fan-Flying Bandit. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang Watermoon God Peach Fan at iba pang mga item mula sa Watermoon Treasury, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ngayon si Yun siya ay walang gaanong pagkakataon laban sa Fan-Flying Bandit.
Ang desisyon ni Zhao Fang ay nagpasaya kay Yun siya. Ang tanging alalahanin ay ang reaksyon ng pangunahing punong tanggapan ng nawasak ang chapter. Zhao Fang, kung lalapit ka at humingi ng tawad, baka may pag-asa pa. Malalim na sabi ng pinuno ng pamilya yon. Hahaha. Zhao Fang, kahit lumuhad ka, humingi ng tawad at ibigay ang lahat ng kayamanan mo, hindi pa rin kita patatawarin. Ang fan-flying bandit ay ngumiti ng nakakatakot at isang malamig na asol na ripple ang pinakawalan mula sa kanyang Watermoon God Peach fan. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay sapat na para pumatay ng isang normal na true human rank. Hindi pinansin ni Zhao Fang ang fan-flying bandit at pinangunahan niya ang ilan sa mga tauhan ng Iron Blood Religion chapter patungo sa pamilyang yon. Sina Yun siya at Elder Gao ay sumunod sa plano at pinuntahan ang pinuno ng pamilyang bahagi ng yon. Natitiyak nila na nagawa nilang pigilan ang dating eksperto sa True Mystic rank sa maikling panahon. Ngunit, bakit si Zhao Fang ay sumusugod din sa pamilya ng yon? Hindi ba niya haharapin ang fan-flying bandit? Shoo! Nanghina ang pigire ni Zhao Fang at kumalat sa hangin ang mga alon ng Asher na kidlat. Isang arko ng kidlat ang mabilis na tumakbo patungo sa isang true human rank elder ng Yonside family. Siya ay napakabilis na kahit saan siya magpunta, ang mga shockwaves ng kidlat ay magpapaso sa gitnang antas ng pamilya sa gilid ng yon, na nag-iiwan sa kanila sa kanilang huling hininga. Ang bilis. Makikita ko kung gaano kalakas ang bagong chapter leader. Tumalon ang puso ng matanda sa pamilya Yonside, ngunit hindi siya umatras. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang eksperto sa True Spirit Realm na umabot sa mga unang yugto ng True Human rank. Paano niya matatakot ang isang junior na kaka-rating lang sa True Spirit Realm? Shua! Ang Asher Light na ginawa ni Zhao Fang ay biglang bumilis at natigilan ang Yonside family elder. Hindi niya akalain na itinago ni Zhao Fang ang ilan sa kanyang bilis noon. Ang kapangyarihan ng kidlat ay kung ano ang naiintindihan mula sa lightning inheritance at naglalaman ng asensya ng bilis. Naimbak ni Zhao Fang ang ilan sa kanyang bilis noon at ngayon ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang mapabilis ang kanyang bilis sa loob ng ilang sandali. Ang kidlat na nakapalibot kay Zhao Fang ay agad na naging mas malakas at tumama sa radius na 20 hanggang 30 yarda. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay maaaring agad na napatay o nawala ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang nakatatandang Yonside family ay hindi nakareact ng mabilis sa mabilis na bilis ni Zhao Fang at naging manhid ang kanyang katawan. Ang nakakamanhid na sensasyon na ito ay hindi sapat para mawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ngunit pinabagal nito ang kanyang mga reaksyon. Blade of Lightning. Isang 3 talampakang talam ng kidlat ang namuo sa kamay ni Zhao Fang at nagsimula itong manginig. Ito ay kasing talas ng isang electric saw at sinaksak niya ito patungo sa defensive true force ng elder ng Yonside family. Ang talam ng kidlat ni Zhao Fang ay napakatalam at mabilis itong tumagos sa depensa ng nakatatandang Yonside family. Sumigaw ang matanda sa pamilya Yonside habang siya ay sinaksak sa dibdib ng talam ng kidlat. Lumitaw ang isang sunog at madugong butas kung saan siya sinaksak. Nagsimula na ring manginig ang kanyang katawan. Nabasag ang talam ng kidlat pagkatapos ng isang pag-ataking iyon, ngunit ang pag-crack nito ay nagdulot ng mas maraming pinsala. Plop! Isang umuusok na bangkay ang naiwan sa lupa. Isang elder mula sa Yonside family, na nasa maagang yugto ng True Human rank, ay napatay sa isang galaw ni Zhao Fang. Ang puso ng lahat mula sa Yonside family ay nayanig at lahat sila ay huminga ng malamig. Ang mga nagbabalak na atakihin si Zhao Fang ay huminto sa kalagitnaan ng hakbang at naramdaman nilang nabara ang kanilang mga lalamunan. Kalahati ng kung bakit mabilis na natalo ang nakatatandang Yonside family ay dahil minamaliit niya si Zhao Fang. Sinong mag-aakala na ang isang junior na kaka-rating lang sa True Spirit Realm ay magiging napakalakas? Ang Zhao Fang na ito ay nangangahas na huwag pansinin ako. Sa kabilang banda, malamig at puno ng puot ang mukha ng fan-flying bandit. Si Zhao Fang ang tanging target niya. Kailangan niyang sunugin ang brat sa alabok at bawiin ang pag-aari niya sa Watermoon Treasury. Nakalok na siya kay Zhao Fang sa simula pa lang, ngunit hindi man lang siya inistorbo ni Zhao Fang at itinuring siyang parang hangin. Sa halip, sinisingil niya ang pamilya yon.
Galit siyang umungol at sumugod kay Zhao Fang. Pagkatapos noon, nasaksihan niya si Zhao Fang na kumilos sa True Spirit Realm Elder at tumawa ng palihim habang binabalak niyang patayin siya mula sa likuran. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nasaksihan niya si Zhao Fang na pinatay ang elder ng pamilya sa gilid ng yun gamit ang isang blade strike. Hindi napigilan ng fan-flying bandit na matigilan. Bagamat minamaliit ng elder ng pamilyang Yonside ang kalaban, si Zhao Fang ay mas nakakatakot kaysa sa una niyang naisip. Zhao Fang, halika at mamatay. Ang fan-flying bandit ay puno rin ng kumpiyansa habang hawak niya ang Watermoon God Peach fan. Matapos ang mapangwasak na pagkawala sa Transverse Water Stronghold, bumalik siya sa kanyang paksayon at matagumpay na napino ang Watermoon God Peach fan. Pagkatapos ay ginamit niya ang ilan sa mga mapagkukunan na nakuha niya sa Watermoon Treasury upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa puntong ito, lumingon si Zhao Fang at tumingin sa fan-flying bandit na nakangiti. Halatang hindi niya binaliwala ang fan-flying bandit. Gayunpaman, sa pananaw ni Zhao Fang, ang fan-flying bandit ang talagang pinakamadaling harapin. Ito ay dahil na-control niya ang emosyon at layunin ng fan-flying bandit. Ang fan-flying bandit ay kinasusuklaman si Zhao Fang pagkatapos ng pagkatalo noon at ang puot na iyon ay umabot sa antas kung saan ito ay naging isang pusong demonyo. Sa makatuwid, sigurado si Zhao Fang na susubukan ng fan-flying bandit na patayin siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, hindi ginawa ni Zhao Fang ang gusto niya at sadyang iniiwasan siya. Ngunit nakuha niya ang kanyang atensyon sa parehong oras habang siya ay naniningil sa pamilya Yonside at pumatay ng isang elder. Ang pagpatay sa isang Yonside family elder ay hindi walang layunin. Ito ay talagang isang napakahalagang hakbang ng plano ni Zhao Fang. Ito ay dahil mayroong ilang true human rank elder sa Yonside family at kailangan niyang pumatay ng kahit isa para maibsan ang pressure sa Iron Blood Religion chapter.